tumulong yung lupa para medyo gumaan naman. So, lakad na naman siya. So, nakakita naman siya, sinukat niya, sakto rin, no? Hindi maiksi. Sobrang haba naman, 3 kilometro. Ang hirap naman ito, sobrang haba, ano, ganyan. No? So finally, ikot siya ng ikot, and finally, he was able to find another cross. So sinukat niya ganyan, sakto lang, no? Sakto lang yung sukat sa kanya. Tinignan niya yung haba, okay lang din. Gusto niya rin yung kulay. So sabi niya, finally, I will check it out. No? So he went to the cashier and said, Miss, I want to buy this cross. How much is it? Ang sabi ng sales lady, that's for free. Really? Free? Ganda. Kaganda-gandang cross, no? Bagay na bagay sa akin. Libre lang siya. Bakit? Anong promo meron kayo? Sir, it's for free because that is your cross. Remember, pinabango lang niyang kanina. So brothers and sisters, what's the story? Of course, that's not a true story. There's no such thing as a supermarket or a department store for crosses. But the thing is, there are crosses, or we have crosses in our lives that are intended for us. Sukat yan. Yung krus na dala-dala natin sa buhay, sukat yan sa atin. Pag ipinabuhat mo yan sa iba, sisiw. Pag ipinabuhat mo sa kabila, napakabigat naman. Yung mga krus na meron tayo ngayon, sadyang tayo ang makakabuhat niyan. Ang problema, marami tayong kinikilalang krus sa buhay natin na hindi naman siya talaga krus. But they are only effects of the wrong choices we made in our lives. Katulad niyan, mainit ang mata sa'yo ng boss mo. Bakit? Kasi hindi mo tinatapos ang trabaho mo. Puro ka petics. Uwi ng maaga, papasok ng late. Tapos, pag tinanong ka ng mga brothers and sisters sa lingkod, ano ang krus mo sa buhay? Yung boss ko. Bakit? Laging ako pinag-iinitan. Yung trabaho mo, laging tinitignan. Bakit daw hindi natatapos? Ganyan. Ba't daw ako laging late? Tanungin mo, late ka ba talaga? Oo. So, brothers and sisters, hindi pwedeng tawagin legitimate na cross yun. Because that is an effect of our wrong choices. Tatanungin mo, anong cross mo ngayon sa buhay? Naku, yung credit card ko, nagpastao. Nagpastao yung utang ko. Is that a cross? Legitimate cross? O nagwaldas ka, naging bulagsak ka sa paggastos? That is, again, an effect of an effect of the wrong choices that we made in our lives. That is not a legitimate cross. So, ibig ba sabihin, lahat ng credit card na puno, illegitimate yun? Well, meron namang mga circumstances sa buhay na napapapunta tayo dun sa pangungutang. But I hope you get my point. There are hardships in life that are not necessarily crosses we need to bear or cross that came from the Lord, but simply hardships that are results of the wrong choices that we made. So in this exercise, we wanted to distinguish ano ba yung mga hardships natin sa buhay na legitimate cross, talagang burden of the Lord intended for us, o yun namang resulta ng mga mali nating choices sa buhay. Brothers and sisters, Jesus is someone who will not challenge us without Him first doing it. Number 1, ang invitation niya sa atin, deny yourself. Hindi niyo siya pwedeng sabihin, Lord, lakas mo man challenge, Ikaw ba, dininay mo ang sarili mo? Anong sagot natin doon? Yes. He is God, but He became flesh and dwelt among us. Kaya niya. So when He tells us, deny yourself, we can, because He, as human, was able to do it. And now He's inviting you, pick up your cross.
Pwede ba niyong balikan si Jesus? Sabihin niyo na ang lakas mong man-challenge na magbuhat ng cross. Ikaw ba, binuhat mo yung cross mo? Eh kung sabihin niya sa'yo, hindi ko lang binuhat. Pinako pa ako. Now you go back to the sentence in Matthew 16:24. The invitation is just to carry it, not to be nailed on it. Sumama na kayo. Dahil wala namang pagpapako doon. At huwag kang papayag na ipako ka sa krus mo kung ano man yung krus mo. Because nagawa na ni Jesus ang mapako sa krus. So ano lang ang invitation ni Jesus? Carry lang. Literally. Carry lang. O di ba kayo pag nahihirapan sa buhay, ganyan naman. Nasira na naman ang MRT. O ano sasabihin nyo? Carry lang. Di ba? Yun. Alam natin kung ano dapat sabihin. Carry lang. Now, brothers and sisters, I know that it is not easy as I am speaking it out. Hindi madali. Hindi madali. That's why in our prophecies tonight, in our prayer meeting, there is an invitation by the Lord for healing as well. You recall? Is there any area of your life that needs healing? Come to me, and I will heal you. Come to me, and by my grace, I will heal you. The challenge with pain, brothers and sisters, is that it demands to be felt. Ang love, minsan nga, hindi mo nararamdaman, di ba? Kung merong may crush sa'yo, hindi mo naman siya crush. Love na love ka, pero hindi mo nararamdaman. Pero yung dinaster ka, ramdam na ramdam. Ilang gabi mo yung niraramdam, no? Ninanamdam mo. Masakit. Why? Because pain demands to be felt. And none of us is actually alien to pain because of burden. Tayo lang sa lingkod di ba? Especially yung mga action group leaders. At kayo, yung mga iba sa inyo, magiging action group leaders din kayo. Kaya kabahan ka na. Ha? Kung ano yung ginagawa mo sa action group leaders, I will not wish it to happen. Pero ganyan naman ang buhay natin, paikot-ikot lang. Ha? Minsan ikaw yung nanloloko, minsan ikaw yung maloloko. We all know that. I've been in lingkod. I will tell you things that are not necessarily about Lingkod Manila, but Lingkod Alabang. Pero pareho lang ang kwento. No? And if you speak to brothers and sisters in other branches, pareho lang din yung kwento. Ano yung kwento? Minsan makakakita ka ng brothers and sisters na nag-commit naman, pero hindi mo nakikita. O bato-bato sa langit, ang tamaan, tahimik lang. Maglilingon. Bintangero, tawag na. Maglilingon, ang tingin sa sarili. Kaya retreat ang tawag dito. Retreat mo to, hindi to retreat lang nung katabi mo. Ang tawag doon sa brothers and sisters na nakita mo pero hindi mo nakikita, ang tawag doon, lost and found and lost again. Na-attend, kompleto, ang CLS, kompleto, walang late, gano'n. Nag-commitment, pagkatapos ng commitment, nawala na. No? So, natagpuan natin, nawala ulit. Meron naman yung kabaligtaran. No? Talagang banal na banal. Pagpasok pa lang ng pinto sa, ano nga yung tawag sa lugar ninyo? Ayun, no? Pagpasok pa lang, nakataas na yung kamay. Banal na ito, worship na worship na. Talagang, magaling, no? Magaling. Lakas kumanta, no? Pag-worship talagang pikit, no? Tulo pa yung luha. Pero walang pagbabago sa buhay. Anong tawag mo doon? Artista. No? Diba? Bit yung Bible, ganyan, ano? share pa, yan, tamaan na. Wala akong kinalaman dyan. Anumang pagkakahawig sa tunay na buhay ay ang isip lamang at hindi sinasadya.
Huwag niyong isipin na ako ay nakipagkwentuhan kay Bert at may kinuwento sa akin si Bert ng mga milagro sa lingkod Manila. Meron naman dyan na matatagpuan yung brothers and sisters, pagising pa lang sa umaga, no, magte-text sa'yo, bro, pag-pray mo naman ako. Ganyan, no? Pagdating sa opisina, tatawag, may problema sa opisina. Pagkadating ng alas 5, tatawag, walang pamasahe. O, anong tawag mo doon? Halos iuwi ka na. No? Parang gusto na, umuwi na sa bahay ninyo. Ang tawag doon, ulila. Member na, bigat sabihin, ano? Pabigat. Ano? Pabigat. Lahat na lang iniumot doon sa action group leader. No? Mula doon sa panliligaw, hanggang sa nabasted, ng ligaw, nabasted, no? Kawawa yung action group leader, siya mismo hindi makapanligaw. Magaling lang siyang mag-solve ng mga love problems. Pero hindi na siya makapulso ng sister kasi siya mismo ay hirap na hirap kakasolve sa mga members. Meron namang mga members dyan na ang uma-attend lang sa action group. Ang tawag mo doon, mafia. Bakit? Ang mga mafia, maliliit lang yun, di ba? Sa maliliit na kwarto lang nag-meeting, no? Ganyan. Kaya pag ang member, no? Ang tagalikod na action group lang uma-attend, ang tawag mo doon, mafia. Meron namang tamad umattend ng action group. Kasi lungkot-lungkot, ang konti lang namin, 5. Ganyan. So gusto nila yung maramihan. Pag hindi marami, uuwi na siya. No? Sisilip mo na marami na ba? So pag marami na-attend siya, kailangan marami. Ang tawag mo doon, aktivista. Diba? Wala namang rally na 5 lang kayo. Diba? Kailangan maramihan. Tapos, minsan din, makakahanap ka ng members na pagkatabi mo, bakit ka tawa ng tawa? Minsan naman, makakakita ka ng member na pag nakatabi mo, wala nang ginawa kung hindi maghanap ng mali. Bakit yung kanta ngayon, ganda yung kanta last week? Bakit yung worship leader, pag ang worship mahaba, ang haba namang mag-deliver ng worship. Pag ang worship naman, ang iksi ng worship, ano hindi ko naramdaman ng Panginoon? Sobrang bilis ng worship, ganyan eh. Wala nang nakita. Pag ang merienda, konti, sasabihin kuripot. Pag ang dami-dami naman, so sasabihin naman, wagda sa pera. Wala nang nakita kundi mali. Ang tawag mo sa member na doon, pulis. Merong mga member, ang gusto lang, service. Pag walang service, tinatamad. Okay naman sana doon, no? Tawag mo doon, social worker. Hindi ko alam kung totoo sa Manila, ha? Pero sa mga lingkod provinces, meron namang mga sisters na kailangan yahatid. Ako, ha? Huwag masyadong maramdaman, ha? O, ang tawag mo doon, door-to-door service. Kailangan ihatid, no? Halos i-demand sa mga brothers na iahatid. Ayan, no? Kawawa naman yung mga sisters. Pero sa totoo lang, dapat talaga, pag gabi na, ang mga sisters ay hinahatid. No? Meron din ang mga members mahilig mangutang. Sa tahimik lang, no? Umutang. Tawag mo doon, lending program. Magugulat na lang kayo, no? Magkakagulatan kayo, hindi na uma-attend si sister o si brother. Tapos magtatanong ko, minsan magkakakwento, alam mo, sister, may utang sa akin yun. May utang din siya sa'yo. May utang din siya sa akin. Hanggang sa magkakatanong kayo, lahat pala kayo nautangan. Yun nga, kasi lending program siya. Brothers and sisters, meron naman, mga brothers, kawawa mga brothers, no? Okay lang yan. Lagi naman kawawa mga brothers. Yeah. Panawa effect. Api. Meron namang mga members, action group leaders. Meron na ba kayong members na
Lahat ng sinabi mo, alam niya. Ha? Anong tawag mo sa member na gano'n? Google. No, pag pinanyuhan mo, alam mo siguro dapat sa trabaho, ganito ginagawa. Alam ko na yun, ginawa ko na yan. Prayer time, kumusta naman? Nag-struggle nga ako. Kung gano'n mo kayo, alam ko na rin yan. Alam niya natin. Ang tawag mo doon, Google yan. No? Brothers and sisters, meron namang mga members na brothers. Wala nang ginawa kung hindi nanligaw na lang sa lahat ng mga sister. Yung tumawa siya na yun. Tumawa pa ulit. Ang tawag mo doon, Supreme Court. Kasi court. Ano naman ang tawag niyo doon sa mga sister na bago magdating ng worship, nag-re-retouch. Nagpapabango, nagbo-blower. Doon sa CR, ang tawag mo doon, Court of Appeals. Ha? Bakit? Kailangan lumakas ang appeal para ma-court. Brothers and sisters, especially the leaders, ito ba ang mga klase ng members na gano'n? Yung ba yung mga ayaw ninyo? Kung gano'n ang members ninyo, buti nga sa'yo. Bakit? Bakit ka ba lingkod ng Panginoon? Ano ba ine-expect mo na magiging members ng lingkod? Yung for canonization? Ano ba yung gusto niyo members? Wala namang masama doon kung for canonization na, pero hindi yun ang inyong mandato bilang lingkod ng Panginoon, di ba? Ang mandate ninyo is to crucify the workplace. It's not an easy job. Tapos ang hanapin mo for canonization. Brothers and sisters, pick up your cross. If your brothers and sisters here in Licod, Manila are not perfect, you are the same birds. You are not perfect. In fact, in this room, even the one who's holding the mic is not perfect. In fact, maybe inside this room, the greatest sinner is the one who's holding the microphone. None of us is perfect. And because of that reality, we need to bear one another. Kailangan nating bitbitin ang isa't isa. Nasabi nga ni Rocky, hindi si Rocky Road, the road is long and many a winding road. But my friend is not heavy. He is my brother. Alam niyo, hindi niyo alam yung palabas na yun, no? Anong tawag ng PJ sa pelikula yun? Bakit si PJ, no? Sa may tingin si PJ. Ano ba yun, no? Hindi ko alam niyo. Ang tawag doon sa pelikula yan ay Rambo. Hindi ko rin yung napanood. Kwento lang yun sa akin. But we need to carry each other. You know the story of the paralytic carried by 4 men. You know that story in itself is a deep story for reflection. Not all the time, ikaw yung paralytic. Sometimes you are one of the 4 men who need to carry someone. And most of the times, before you met the Lord in Lingkod, when you came to Lingkod, you were the paralytic. O pinagaling ka na, gusto mo pa rin, nandun ka pa rin, mapitbit ka pa rin. Hindi na. You can now carry someone. Now it's your turn to go out and look for paralytics and carry them and bring them to the Lord. Hebrews, yung pinabookmark ko sa inyo kanina, Hebrews chapter 12 verse 4. Huwag kayong masyadong reklamador. Kasi ang sabi ni St. Paul, in your struggle against sin, you have not reached the point that you need to sweat blood. Pinagpawisan na ba kayo ng dugo sa pakikipagtunggalin nyo sa kasalanan at makakasalanan? Hindi pa naman, di ba? O huwag muna kayong magreklamo. Ngayon, pag may pumawis ng dugo, pawis ha? Pinawisan ka na ng dugo, yan, pwede ka na raw magreklamo. So, brothers and sisters, the challenge really is for us to give until it hurts.
Are you giving? Here in Lingkod, Manila? I'm not soliciting an answer. And to the point of giving, masakit na ba? Alam nyo, when we started in Lingkod, Alabang, ang prayer meeting namin, Sabado ng hapon, 2:00. Eh, ano bang gusto nyo ginagawa pag Sabado ng hapon, 2:00? Siesta, di ba? Pagkatapos, in the early days, ako yung magigitara. Ako rin yung mag-worship. So, gitara worship, parang concert, di ba? Tapos pagkatapos ng worship, pagbaba mo ng gitara, ako rin yung magtoto. So, minsan ang bigat, di ba? Pero brothers and sisters, minsan wala naman talagang ibang gagawa. So, here in Lingkod, Manila, you are expected to give. And be willing to give until it hurts. And be willing to be hurt until it feels good again. It will feel good again. Believe me. O ngayon, bago ba itong sinasabi ko sa inyo? Hindi. God did it already. He created everything at the time of Genesis. He created everything. Para kanino? Para sa iyo. Baliw na baliw ang Panginoon. Bago ka pa nakita ng magulang mo, kala mo ba yung magulang mo ang unang nabaliw sa iyo? Hindi. Ang Panginoon ang unang nabaliw sa iyo. He created everything so that you will have everything you need. As if it's not yet enough. Nung nagkamali tayo, kailangan pa niyang ipadala yung kaisa-isa niyang anak. God is giving until it hurts. Pagkatapos tayo, lakas natin makakomplain sa Panginoon. Ano? Pagka na broken-hearted, binbreak ng boyfriend, binbreak ng girlfriend, ang lakas maningil sa Panginoon. Hindi ba ako nag-serve sa iyo sa CLS? Ang lakas magreklamo, di ba? Yung tithe ko, di ba tinaasan ko na ng 15 pesos? Ba't ayaw mo akong i-promote? Lakas makareklamo sa Panginoon. Oh. Yung magulang ko, ba't ganito? Yung kapitbahay namin, ba't ganyan? Yung boss ko, ba't ganito? Yung action group leader ko, ba't ganyan? Eh kung sabihin sa iyo ng Panginoon, gusto mo bang magpaliwanag ako? Bago ako magpaliwanag tungkol sa sakit na nararamdaman mo, paliwanag mo sa akin bakit kailangan kong mamatay ang aking bugtong na anak. Ikaw muna magpaliwanag. Don't expect me to explain. Because if you were hurt because of the effects of this world, you don't know what you're talking about. You don't know what I have to lose so that you will be saved. Eh kung ipa-explain nga sa atin ni God the Father, ba't kailangan mamatay ni Jesus? Kaya mo bang magpaliwanag? Ano pang masasabi natin mo? Give and give until it hurts. And be willing to hurt until it feels good again. Brothers and sisters, tignan mo yung katabi mo. Yes, tignan mo mabuti. Eyes to eyes. Huwag mo na samahan ng kurap. You look to the left and you look to the right. May utang ka dyan sa katabi mo. Totoo ba yung sinabi ko? Hindi pera ha? Well, ibang usapan kung may pera ha? At least may pagkakataon ka na ngayon, no? Kung nahihiya kang singilin, yung tinignan mo, yun, meron ka ng segue. Ay, oo nga pala, may utang ka na pala sa atin. Brothers and sisters, Romans 13:8 is telling us, owe nothing from anyone except to love. May utang kang pagmamahal dyan sa katabi mo. Singilin mo, Rod. Singilin mo ng pagmamahal. Ha? And then in Colossians 1, verse 28, it says there, Him we proclaim, warning every man, teaching every man in all wisdom. Why?
that we may present every man mature in Jesus Christ. Yang katabi mong yan, obligasyon mong iharap yan kay Kristo na mature. O, tingnan mo ulit yung katabi mo. Mature na ba yun? Sa mga kapampangan, mature na. Mature na ba yan? Pag hindi pa mature yan, may utang ka dyan. You need to present that brother or that sister matured in the Lord. So brothers and sisters, Romans 8:18, it says, I consider, si St. Paul, sabi niya, that the sufferings of this present time are not worth comparing to the glory that is to be revealed. Ibig sabihin, anuman yung difficulty sa inyong pagsiserve, yung difficulty sa inyong pakikirelate sa inyong mga pamilya, yung inyong difficulty sa inyong pakikipag-relate sa kaopisina, sa brothers and sisters, kung ano ang degree ng hirap niyan, 10 times ang degree ng glory niyan if you become victorious. You know the pull of gravity. The higher you go up, the stronger the pull becomes. So just keep going up anyway. Just keep bearing one another. Kanta nyo yan, di ba? Nalakas mo rin kumanta. Am I here, Lord, for such a time? For such a place. There's such a thing called Tono. Am I here, Lord, to bear this love and share this cross? Magkape na kayo. Ay, nako. So, brothers and sisters, please live the songs that you sing. Here is my life, Lord. Heart, mind, and body. My soul surrender. Take it as your own. Lakas mo kumanta. Tapos pinag-aayos ka lang ng upuan mo. Hindi ako graduate ng college para mag-ayos ng upo. Sabay ang lakas kumanta. Am I here, Lord, for such a time, for such a place? Grabe. Brothers and sisters, maging totoo naman tayo. Tayo ay lingkod ng Panginoon. Pag tinanong ka ng Panginoon, kung sakasakali lang naman, na ito na ang iyong huling gabi, at tinanong ka ng Panginoon, sino nang nadala mo sa akin? Anong sagot mo? Remember, brothers and sisters, hindi itatanong kung perfect attendance ka sa CLS. Hindi itatanong kung ano ba ang service mo sa Lingkod, Manila. Hindi itatanong ng Panginoon kung nagsisimba ka linggo-linggo eh. Ang itatanong niya, minahal mo ba yung mga kapatid mo? Siyempre, ang lakas mong tumango, anong ginawa mo? Ano ba? Ang sasabihin ng Panginoon, ano ba ang pagkakaintindi mo sa lingkod ng Panginoon? Ay, Lord, Bisaya ni. Ang lingkod lang. Dili nga magbuhat-buhat pa. Kaya lingkod man din ng Panginoon. Sa mga hindi Bisaya, ang lingkod ay upo. Kaya pa upo-upo na. Ha? Tunay siyang lingkod ng Panginoon. No? Mga suon. Hindi yun ang ibig sabihin ng lingkod. Ha? Sa Bisaya ay upo yun lingkod. So, karon lingkod. Kunya, tindog man sa Panginoon. Ha? Lingkod, tindog, lingkod, tindog.
You are servants of the Lord. Servants. Brothers and sisters, please remember the poor this Lenten season. And the poor, they are not necessarily the people who have no money. Serve them. You know what? The Lord is not expecting you to serve everybody. But He will bring someone in your doorstep. May kakatok dyan sa pinto mo. Do not deny the opportunity to be of service to the poor. Huwag namang literally intayin mo yung katok. Minsan doorbell. Minsan text. Yung mga missed call. Na missed call lang siya, hindi na accept. Sometimes these texts and these missed calls are clamoring for help. Padala yan sa'yo ng Panginoon. Eh sa tingin mo, ba't pinadala sa'yo? Kasi kaya mong tulungan. You know, if there's anything na naiwan sa akin during the last papal visit, it is precisely that you have authority that you need to serve. Kaya ka may authority, kaya ka may kapangyarihan, kasi kailangan mong maglingkod. Kaya ka may sweldo, kasi kailangan mong maglingkod. Kaya ka nakagraduate sa kolehiyo, kasi kailangan mong maglingkod. Kaya ka may hanap buhay, kasi kailangan mong maglingkod. Brothers and sisters, that is my note to myself. Hindi ko kayo sinasermonan. I'm talking to myself. Nilakasan ko lang. Evangelize. Please go out and be fishers of men. You've been called to be fishers of men, not aquarium caretakers. Ano ba yung aquarium? Oh, di nasa isang ganyan. Doon, sa tap, may isang aquarium, langon-langon. Tayo na lang nagkikita-kita. Ikot-ikot. Wala na. Di na nadagdagan ng isda. Bakit? Sisikip kami. Liit lang ng lugar namin. Buti nga na-upgrade na kami. So, aquarium caretakers. Brothers and sisters, gusto niyo ba ma-upgrade yung inyong lugar sa lingkod Manila? Magparami kayo. Hanggang ang prayer meeting nyo sa SMX. Ayos ba yung Bert? SMX, di ba? Prayer meeting. Saan ang prayer meeting ng lingkod Manila? SMX. Hindi, di ba? Parang harvest lang. Evangelize. There will be evangelization is an entire talk altogether, and you will have time for that. But for now, bear in mind, you have to pick the cross, to pick up the cross. Because once in your lifetime, you have also been a cross to someone. And if you met Jesus because of somebody, then somebody has to encounter Jesus because of you. Or through you. Para naman may umawit sa inyo, because of you, my life has changed. Pag gano'n, nasa tono kayo, di ba? From the abundance of the heart. So ito na, pointers for reflection. First time, what cross are you bearing in your life today? Try to understand which of them are real and which are products of the wrong choices you made. And then secondly, ito rin sinasabi ni Bert, hindi naman nag-usap-usap, di ba? But in our prophecy, the Lord has been inviting us. What wounds are you seeking the Lord for healing? So this retreat will not be complete if you do not open your woundedness. Come on, guys. We are wounded. In our daily life, nadadapa tayo, nagkakamali tayo, no? And we've been doing a lot of things that hurt other people,
that eventually hurt ourselves. And there are also instances when people hurt us, whether intentionally or unintentionally. The Lord understands. Kanta rin yan. Bakit ba kumakantahin mo yung gabi ito? He walked. Ang galing, diba? He stood. He felt. He understands. He knows my shared my tempted in yet lima tula na lang. God is with us. Brothers and sisters, if your life as a Christian is like a walk in the park, you are not a Christian. If your life as an action group leader is like a walk in the park, you are not serving. If your life as a servant leader in lingkod ng Panginoon, if you are in the music ministry, and if you feel it's like a walk in the park, pasipul-sipul pa, you are not serving yet. Because you ought to bear the burden of the Lord. You ought to bear the burden of the Lord. Brothers and sisters, I'm not talking about self-inflicted pain. I'm not talking about that. I'm talking about people that the Lord has placed in your charge. You are somewhat in charge of people in your lives. Pick them up. Action group leaders, your members are the very people who will bring you to heaven. Yan ang magpapasanto sa iyo. Yan ang magpapabanal sa iyo. Yan ang magpapalagay sa iyo sa stampita. Your family members. Stampita. Sino hindi nakakaalam ng stampita? Hindi niyo alam ang stampita. Yan yung sayo o akin? Sayo. Tita. Brothers and sisters, bakit hindi nyo alam yung stampita? Maghanap ulit ng stampita dito. Walang nakakaalam sa inyo ng stampita. Wala na naman tuloy ako stampita. Yung mga maliliit na parang bookmark na gano'n, tapos may picture ng tama. Nakatapat sa iniwanan ka. Yun ang stampita. Mapapag-google tuloy ako kung anong ibig sabihin ng stampita. Basta stampita ang tawag ko. Yan, parang ganyan. Sino yung nandyan? Mother Teresa. Stampita yan. Oh. Imagine na ninyo, in one of my retreats, I try to do that. No? O kuha kayo ng paper. Hindi ngayon. Tapos tiklop ninyo. Yan yung magiging stampita nyo. O paano posing nyo? Diba? So pinapa-imagine ko sila. Why? That is visioning of heaven. Brothers and sisters. Anong pose mo sa stampita mo? At kung ikaw ay may stampita ka, santo ka ng ano? Diba? Oh. Ano? Ha? Halimbawa, si Carlo, no? Sales ng mga department store. So kung magtatayo ka ng department store, magdadasal ka ng St. Carlo, sale for us. O Carlo, ano ngayon ang itsura mo sa stampita? May T-square kang gano'n. Imbis na may, ano tawag doon, bating staff, T-square. Brothers and sisters, nakakatawa. Pero do you know why Jesus picked up his cross? Have you seen the movie
the passion of the Christ. When the cross was first given to Jesus, he embraced it. And the Roman soldier was making fun of him. Ha ha ha! This guy is embracing his cross. Do you know why? Because when Jesus saw his cross, he saw a vision so hard to resist. He cannot resist the vision. When he saw the cross, he saw you and me in his kingdom. He cannot resist. Ikaw yung nakita niya doon. Not the suffering. He went beyond the suffering. Kumahaba na po ang gabi at umiikli na ang tulog natin. So I will leave you at that. Before you retire tonight, please go over this hanggang sa makatulog ka. At mapanaginipan mo ang iba-ibang crosses. Brothers and sisters, before you sleep tonight, I would like to propagate, please pray to your guardian angels. If you have forgotten your prayer angel of God, pakitanong yung mga brothers and sisters na nakaka-memorize. And please pray that